Mar, Oh. nakausap ko na sila Vince, Lee, siya si Bal. Oh. Ngayon, papunta na sila dito. Bakit? Ano itutulong ng mga pangitin sa atin? Di ba nga? Di tayo pwede sa Witness Protection Program. Baka hindi sila nalang kukunin natin bodyguard. Eh, nakausap ko naman na pumayag naman sila na bantayan tayo 24/7. Kaso yun lang, 450 a night. Tapos may hapunan pa yun. At least safe tayo, di ba? Sabagay, para di tayo basta-basta nalalapitan ng killer. Yun na nga. Uy, anong killer pinag-uusapan nyo? Kapitana, naaalala mo si Mysterious Opa? Oo. Eh, siya pala yung namaril dun sa mga rider dun sa highway. Tsaka, siya din yung sniper dun sa fiesta. Ha? Eh, baka balik-balikan kami ni Abdul. Mas okay na may bodyguard kami. Nakakatakot naman yan. Naku, mag-iingat kayo, ha? Opo. Salamat po, Kapitana. Kapitana, salamat po ah. O sige, mauna na ako sa barangay hall natin. Sige po, ingat Sunod po. kayo, ha? Opo. O, ingat. Pareha mo na, at least safe naman tayo, di ba? Kulang to. Alam mo namang hindi madaling hanapin yung address ng mga safe houses, di ba? Mas makapal sana to kung napuruhan niyo yung Selena. Nabawasan na ako ng tao. Wala na si Bullet. May tama pa sa balikat yung Koreano ko. Ano yung na-expect mo? Gege. Pero pwede ba? Huwag mo muna akong kukontakin ka ngayon. Bakit naman? Nag-iingat lang ako. Nakita ako ni Chip na kausap yung Koreano mong sniper nung pumunta siya doon sa police station. At ang malaking problema natin ngayon, may naka-identify sa mukha niya na civilian. Namukhaan ng sibilyan? Sino? Saan nakatira? Bakit? Anong gagawin mo? Walang ibang pwedeng makakilala kay Wu. Kailangang iligpit sila. Nag-confide si Selena sa akin kanina. At na-identify niya na yung katrabaho ni Sonny, yun yung namatay ng assassin. At yung tinuturo nilang amo nila at mastermind nung kasong iniimbestigahan natin, walang iba, kundi si Victor Santiago. Bakit maraming pera yung boss niya? Saan daw niya kinukuha? Saan pa ba? Di sa kaban ng bayan. Ano kailangan mo? Tonyo, anak. Nabalitaan ko sa hepe nyo na nagkaroon daw ng shootout sa safe house. Okay ka lang ba? Buhay pa naman ako. May kailangan ka ba? Busy ako ngayon. Saka na tayo mag-usap. Pero marami tayong dapat pag-usapan. Excuse me, sir. Na-endorse ko na si Selena. Kasama na niya yung mga escorts niya. Namarkahan ko na rin yung mga gamit ng mga suspects, pati yung mga baril. Good. Pwede tayong bumalik sa Kalabari. Sir, sino yung kausap ninyo? Walang kinalaman sa'yo, Enriquez. Saka pwede ba? Huwag ka nang nakikinig sa usapan ng ibang tao. Uy, Daga. Pasalamat ka, hindi ka nireklamo ni Mayor, ha? Sa susunod, ayaw na kitang makikita ng babato ng itlog, Hoy, Daga! Bayaran mo tong paninda ko. Akala mo makakalusot ka? Paano naman yung kita ko? Isang araw din yun. Naghahanap buhay lang ako dito, oh. Ano? Pay up! Hello! Kano ba? 1.5 lahat. 1.5! Ano? 1.5 lang pala eh. Makatalak ka, kala mo naman. Oh, 3,000 yan, ha? Ayos! Alam mo, kahit araw-araw mong bagay, okay lang. Thank you! Baba.
Dati 20 pesos, tinatakbuhan mo ngayon, 3,000, ha? Wala tayong magagawa, ganyan talaga buhay. Minsan alat, minsan swerte. Oh, sige, umalis ka na. Okay na, ha? Next time, ha? Keep up the good work. Next time ulit. 3K yun. Hi, Ate Ganda. Pwede magtanong? Ha? Yan? Ano yan? Alam mo ba kung saan nagtatrabaho si Daga? Gusto kasi sana siyang interviewin eh. Naku, walang trabaho yun. Laging ang tambay sa palengke ko sa aming mga tropa niya. Tambay pero galante? Baka may joke ang nagbibigay. Pero alam mo, chika ko sa'yo. After ng hostage taking dito, parang may lifestyle change na nangyari sa mga tropa niya. Kasi nabayaran nga nila lahat ng utang nila sa akin. May tip pa. Feeling ko natablan talaga sila sa sinabi niya ako. Siya, good luck sa interview. Thank you po. Pagka need mo pa, pwede ako. Thank you, Ate. Thank you. Pasok! Doc. Ay, Doc. Lieutenant Conde, Sergeant Enriquez. Anong pasalubong niyo sa akin this time? Ito, si Bullet. Male, mid-30s. 5'9", 5'10", siguro 185 pounds. Time of death, 6 to 7 hours ago. Anong kaso? Murder, frustrated murder, homicide, at carnapping. Related ba to sa una niyong suspect? Si Sonny? Mga kasamahan niya, Doc. Most likely, kasama nila dun sa San Isidro Bank robbery. Tsaka dun sa kidnapping ni Faye Guerrero. So, wala pa kang lead sa mastermind or person of interest? Wala pang conclusive. Conde, pinapatawag tayo ni Major. Lieutenant Garcia. Nice to see you. Namiss kita. Anyway, atid ko na lang bukas kahit partial report lang. Okay, Doc. Okay. Thank you, Doc. Doc. Lieutenant Garcia, may kailangan ka pa ba? Ikaw? Sorry na, overwhelming lang ako. Ikaw, may kailangan ka, Doc. Kasi, miss mo, di ba? Okay. Sir, na-turn over na po yung katawan ni Bullet through Doc Cecilia. And available na po yung forensic autopsy bukas. Nasa soko na rin po lahat ng mga baril ng suspect. At nadaanan na namin yung wallet at cellphone ni Bullet. Malinis naman. Malinis? Ibig sabihin, sir, walang ebidensya na nag-uugnay kay Bullet sa kahit sinong tao. Sir, based on the evidence, wala pa kaming pangalan pero nagsalita na si Miss Elena. At ang tinuturo niya ay si Victor Santiago. Si Boss Amo na naman. Pero hindi pa rin siya person of interest. Dahil lang binanggit siya ni Selena. Person of interest is someone whom the law enforcement believes may have information about the crime. At naniniwala ako na may alam dito si Amo. Pero Enriquez, let's do another step. Dahil gusto kong makasigurado bago ito lumabas. I-search nyo ang bahay ni Bullet. At kapag may nakita kayong may connection kay Amo, doon natin siya imbitahan. Sir, pwede ba ako mag-day off? Papahinga ko na lang muna to. Sige, Conde.